May bagong pasabog ngayon mga sangkay. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na matapos gawin ni Amy Marcos ang matinding pambababoy sa kanya. Nako, ano kaya ang sinabi ni PBBM? Pag-usapan po natin. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, I'm back for another vlog. At ayun nga po mga sangkay, magandang pag-usapan po ito kasi for the first time, nagsalita na po si PBBM sa ginawa ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Alright? Anyway, before we start, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay, mga sangkay, tayo po ay nakarating na nga po sa 1.59 million subscribers. Kaya naman ano pa ang hinihintay nyo guys? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, ito na pag-usapan po natin itong pasabog ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi first time po ito na nagsalita po ang ating presidente patungkol po sa ginawa ni Amy Marcos sa kanya. Marami pong usap-usapan tungkol dyan, mga sangkay, na lumulutang patungkol po kay Amy Marcos kung bakit ginagawa niya ito sa kanyang kapatid. Pero ito ang mahalaga. Yung boses mismo ni PBBM. Ito mga sangkay, panuorin po natin. Good afternoon, sir. Yes. Sir, Ito. how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Mm-hmm. Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about. Alam nyo, guys, ang napansin ko dito kay PBBM, hirap siyang pag-usapan to eh. Pero tingnan nyo mga sangkay, sinagot pa rin niya. Family matters, generally, and Ang sabi niya, parang, kumbaga ayaw niya pag-usapan kasi family matter, kumbaga. Pero, eto, tingnan natin. public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Mm-hmm. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. So, ang babae daw na nakita natin sa television, hindi daw po yun yung kanyang kapatid. Ang sabi ni PBBM, siya daw at ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-aalala kay Amy Marcos. Dahil sila, mga sangkay, nung napanood daw po nila, sabi nila, yung nakita daw nila sa telebisyon ay hindi daw po talaga yung Amy Marcos na kilala nila. I don't know kung ano ang sinasabi. Ito ba ay, impostor ba yun? Or, nagbago na yung ugali ni Amy Marcos? Well, ito sinabi ni PBBM. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Pati daw mga pinsan niya, nagsasalita na hindi daw siya yan. Na nagsasalita. So, ano kaya nangyayari mga sangkay, no? So, that's why we worry. So, we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Grabe, no? Ito pa, magandang follow-up question ito. Nagkausap na po ba kayo, sir?
Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you, Mr. Thank you, sir. President. For the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former Oh. You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zadico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, how mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's, it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Yun talaga yun, mga sangkay. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Mismo yun, mga sangkay. Okay. Ngayon, regarding, balikan po natin yung sinabi po ni Amy Marcos, mga sangkay, o yung tanong kay PBBM about kay Amy Marcos. Eto, meron pong nagsalita tungkol dyan, itong si Benor Abalos. At pakinggan nyo yung punto niya. Ano, ito sabihin ko sa inyo, ha? Ito sabihin ko sa inyo. Okay. So, pakinggan natin, mga sangkay. Put this on record. Kung meron isang anak na uliran, na mahal niya ang tatay niya, yan si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Alam niyo ka ito, 1980s, namamatay noon si Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Kailangan may mag-donate ng kidney. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating Presidente, President Bongbong Marcos. 1980, kaya siya iisa na Yun po ay 1983, mga kababayan. lang kidney niya. So, sinasabi ni Benor Abalos, iisa na lang ang kidney ni PBBM. Kaya siya iisa na lang kidney niya. Isipin mo, bibigay mo sa tatay mo. Hindi mo alam kung mamamatay ka rin. Hindi mo, at that time, this was close to 40 plus years ago. Hindi mo alam ano epekto sa iyo. He was in his 20s. Will he have the same quality of life? Gaganda ba ang kabuhayan ng ating Pangulo? Isipin mo. Ito ba'y makaka-apekto sa kanya? Ito ba'y magiging baldado siya? No one knows. Pero iisang alam natin, ganun magmahal ang ating Pangulo. So on record, he only has one kidney. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga dapat mag-sigarilyo. Sigarilyo lang ba? Wala mag-drive ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ko ay factual. He's living on one kidney. Ito'y simbolo na isang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Ganyan ang ugali ng ating Pangulo. Grabe, no? So, yun pa lang, yun na yung punto doon. Well, ang pasabog ni PBBM, mga sangkay, hindi na daw niya nakakausap yung ate niya at based sa kanilang napanood, maging ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, yung circle of friends nila, nagwo-worry daw po kay Amy Marcos. Hindi nila alam kung ano po ang nangyari. Well, bahala na si Batman sa kanya. 'Di ba? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all.
Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.